Before we continue sa film na to, hayaan nyo akong ikwento sa inyo kung ano ba ang dahilan kung bakit kailangan i-revive. Let's go back sa taong 2022. This day is supposed to be a happy and a great day because my girlfriend's family have a outing sa Baler Aurora. In short, sabit lang ako. It is supposed to be an overnight outing. However, may pasok sa work ang jowa ko, kaya hindi siya makakapag-overnight. So in short, balikan lang siya. Kaya inaya ako ng jowa ko na tara, ride tayo sa Baler. Jika ako, but with hesitation. But regardless, travel yun man. Ride yun man. Kaya, ito ang mga sumunod na nangyari. Sa umpisa, ang saya bumangking. Enjoy ang lahat, tamang stopover and picture-picture. Pero aksidente wala naman may gusto nung nangyari. But let me explain what happened. Through the corner, nag-overshoot yung CB1000, yung big bike. Kinain yung line ng banking ko, so I try my best na iwasan at hindi salpukin yung likod niya. And luckily, naiwasan ko naman siya. But unfortunately, may ditch at wala na akong nagawa at nahulog na kami sa kanal. But luckily and thankful pa rin kasi hindi naman ganun kalala yung injury namin. At hindi ko natamaan yung big bike kasi hindi ko alam kung paano babayaran yon. At that day, at that moment, I felt something is lost within me. Ang laki ng nawala sa confidence ko sa pag-drive ng motor. And I want to revive that confidence kahit naman papano. And I want a redemption sa lugar na ito. So now you know what is the story behind this at kung bakit kami gigil na gigil makabalik ng Baler. So for no further ado, let's go! At exactly 4 a.m., umalis na kami sa May Cabanatuan and it's just around 128 kilometers away from Baler. Dito pala kami dumaan sa may Pantabangan, Baler Road. Lahat ay excited sa ride na to. However, umpisa pa lang ng biyahe may problema na. Hindi ko alam bakit parang may sumpa na bumabalot sa amin pagka pupunta kami sa Baler. Kasi guys, at this point, andito pa lang kami sa may Talavera naglolo ko na si Master Raider ko. Ayaw magalit ng makina and hanggang 8,000 RPM lang, sagad na. Ayos na sana guys, kaya lang that issue ni Master Raider ang isa sa nagpahirap sa ride na ito. At yan ang chinecheck ko dito sa may GT Oil sa may Rizal, Nueva Ecija. But regardless, tinuloy pa rin namin ang biyahe. Kaya lang in a much lower pace. Literal na takbon siya bilang kumbaga. Kahit mabagal, na-enjoy pa rin namin ang mga sceneries dito. Kaya lang, kung kailan pa naman long ride sa katinopak tong si Master, di ko tuloy magamit ang full potential niya. But I think one of the reason kung bakit gumanyan siya is iniingatan niya kami na hindi maaksidente ulit. In short, para di na ako makapagmabilis. But that comes with a cost. Hirap na hirap kami na umovertake ng mga sasakyan. Hirap na lalong-lalo sa mga ahonan, but regardless, we push through. And naniniwala akong dadalhin ako ni Raider sa Baler.
You might ask why so confident na hindi ako ititirik. Kasi it is not the first time I encounter this issue ni Master Raider. In fact, nasolusyonan ko na siya and alam ko na kung ano yung gagawin sa issue na to ni Master Raider. So the ride continues ng chill na takbuhan lang. From Rizal to Pantabangan, and oh boy, we enjoy the twisties of Pantabangan. Kahit hirap sa ahonan. Nga pala guys, no, huwag niyo na lang gayahin yung mga pag-overtake ko sa may yellow lane. No? Kamote move yan no? Bawal yan. Then, nag-stop over kami dito sa may Maria Aurora side para magpahinga saglit at mag-picture-picture. Of course, we are tourists. Lagi kaming mag-picture-picture kahit may mga photobomber. Ayan guys, dito na kami sa may hintuan sa may Aurora sign. And sana dalhin ako ng raider ko. Kami, no? Sana dalhin kami. Mabot ka master. Diyos ko naman. So ayun, nagloloko kasi curb niya. Ayaw niyang magalit. Para siyang naka chill mode. Kaya problema to. Mamaya, pag naka na kami sa pupuntahan naming lugar, is try ko siyang baklasin. Try ko ligahin yung kanyang diaphragm piston. Yan. Bangin. Ganda ng modular. Kala ko naka-upgrade. After mag-chill at mag-picture-picture, tumuloy na kami sa biyahe. Sobrang ganda ng daan dito papunta sa Balear. Yung mga twisties, yung mga sceneries, yung mga overlooking ay sobrang gaganda. Worth it talagang puntahan. Nga pala guys,
Ang kasama namin na naka PCX or naka Honda PCX 160 ay yung parents ng girlfriend ko, sila Tito at Tita. Eto na kami sa area kung saan kami nahulog sa kanal at na-accident. Heist. Memories. Kaya apura din ang busina ko dito. So andito na tayo sa bayan ng Maria Aurora. And konti na lang is Baler na. But unfortunately is lumakas yung patak ng ulan. So I take this opportunity para humanap ng lilim at gawin na yung motor ko. Buti na lang may nakita kami maayos na spot para pagsilungan. So wala nang pag-aalinlangan, binaklas ko na yung carb ni Master Raider, 2 Phillips screw lang, and ma-access mo na yung diaphragm at yung slide ni Master Raider. And syempre, nagdala din ako ng liha na merong 1,500 grit kasi medyo na-anticipate ko na baka magloko yung carb ng Raider ko. So niliha ko lang yung round slide at nilagyan ko ng enough amount na langis. Konti lang, no? Konting langis lang sa paligid ng slide. Effective naman siya and bumalik na yung dating performance ni Raider. Kaya as you can see, medyo gaspol na ako dito. Kaya lang, this method is just a band-aid, no? And not a permanent solution. Para maayos ito, dapat talaga palitan na yung round slide na yon. That is what I like kay Raider 150 carb. The rawness, the dependability, and most importantly, kahit saan mo dalhin, kaya mong gawin. Kasi we are finally here sa Baler Aurora. Nakarating kami ni Mosing nang di na aksidente. Heist. Sarap. Tames. So ang mga pinuntahan lang naming tourist spots dito sa Baler is syempre itong Baler Sign, Quezon Park, and lastly sa labas ng Museo de Baler. Then after dito, ang next namin na pinuntahan ay ang Sabali Hanging Bridge, and it's a total of 1.5 kilometers away. And we enjoy the ruggedness and the unmaintained look ng tulay. Sige pa, hindi na mababasa pag nalutol. So after namin yugyugin ang Baler Hanging Bridge, the next destination ay ang Sabang Bridge. The next destination ay ang Sabang Beach, no, for supposed to be swimming and beach picnic. But unfortunately, we have to change the plan, and we go to the Picnic Bay Buffet Fiesta for lunch. After we are here, we go to our last tourist spots in the Millennium Tree or the Balete Tree.
So bumalik kami ng Maria Aurora and it's just 14.1 kilometers away. We are fascinated kung gaano kalaki ang Balete Tree and napaisip na lang kung gaano kaya karami ang nakatirang maligno dito. Ay, hindi ka magpapinter ka na. Kiram po. So, yun na nga. We just go inside the tree and we ride the Thomas train and nag-chill with the sip of buko juice. So, after namin mag-chill, we decided na umuwi na kasi mahirap gabihin sa daan. However, hindi pa dito nagtatapos ang vlog na to. Kasi, hindi pa rin tapos sa amin ang Baler. Dito pa lang magsisimula ang kalbaryo sa mga kurbada, ulan, at gubat. Kasi sa halip na sa Pantabangan Baler Aurora Road kami dumaan pauwi, dito kami sa may Bungabon Baler Aurora Road dumaan. Kasi balak namin mag-stop over sa may Labi Bridge. And most importantly, enjoyin ang walang humpay na kurbada ng Bungabon Baler Road or mas kilalang Nueva Ecija Aurora Road. And oh boy, we enjoy it sa umpisa. It is total of 70 kilometers away ang Labi Bridge mula sa may Balete Tree. Masaya pa kami nung umpisa pero makalipas ang pang 126.38 na kurbada, medyo nakaramdam na ako ng ngawit sa aking balikat at iba pang bahagi ng katawan. Baler, bossing! Oo, masaya talaga nung umpisa, pero nung nagsimula ng tumulo ang ulan, mapapasabi ka na lang ng tangina. Bakit ba kami dito dumaan? Gilid na lang, gilid. Malakas na buhos na ulan, basa at madulas na daan. Isabay mo pa yung pangamba na baka magka-landslide. Dumagdag pa yung pakiramdam na kayo lang yung nagdadaan sa kalsada. Overthink talaga, malala. Idagdag mo pa dyan yung ginaw kasi di ako nakapagdala ng kapote. Oo, may dala akong mga tools, pambaklas, pero yung kapote, nakalimutan. Ang galing. Even though mahirap, we try to push through. Kasi kailangan. Banking sa kaliwa, banking sa kanan, overthink dito, overthink yan. At syempre sa mga pagkakataong ganito, di mo maiiwasan na pumasok sa isip mo na saan kaya dito naninirahan yung mga aswang. At iba pang elemento, di kaya gawin kaming pulutan ng mga ito. Oo, yung puta. But regardless of all of those, rain or shine, ika nga, nakarating naman kami ng ligtas. At ganun-ganun na lang, andito na kami sa may boundary arc ng Aurora. Yun o. Aurora Province.
So, ilang tumbling na lang, no, magmula dito sa may boundary arc ng Aurora is ang Lobby Bridge or the final destination. Ang na-OA ng final destination. The last tourist spot na pupuntahan namin. So guys, andito kami sa may Labi River at I guess dito ko natatapusin yung vlog namin, no, sa Valero, the redemption ride. So, ayun yung motor ko. Ay. So, paano guys? Maraming salamat, umabot kayo dito hanggang dulo. At thank you so much guys. Maraming salamat. Subscribe naman kayo, like kung nagustuhan niyo yung vlog. And I guess hanggang dito na lang. Orange Matter out. Bye. Bye-bye.